Magandang gabi po mga kababayan, mga ka-DDS. So, gusto ko lang bigyan ng opinion at konting analysis itong mga impeachment complaints na isinampa ng grupo ni Leila de Lima at ng Kamatayan Black, no? Sa Secretary General ng House of Representatives. Pero bago po yan, nakikiusap sana ako sa inyo na baka pwedeng mag-subscribe po kayo, no? At i-like nyo na rin at kung pwedeng ma-share. Okay? So again, mga kababayan, mga ka-DDS, yung nauna pong impeachment complaint na isinubmit ng grupo ni Leila de Lima, binubuo o naglalaman po ng 24 articles. So ibig sabihin, ito pong 24 articles, ito po yung mga complaint, ito yung mga akusasyon. Pero nung binasa po natin yan, wala hong kalatoy-latoy. Kung ang pagbabasihan po ay batas, kung ang pagbabasihan po ay technicality of the law, hindi po papasa. At kahit yung ibang mga abogado natatawa doon sa nilalaman ng impeachment complaint na isinabmit nila Leila de Lima, na sa pagiging desperada ni Leila de Lima at nung kanyang grupo, hindi na pinag-isipan yung nilaman. Una, isinama nila doon sa kanilang article of impeachment yung mga kaganapan at mga akusasyon patungkol kay Inday Sara at kay FPRRD noong 2007 hanggang 2015, na kung saan nagkamal daw ng 111 million pesos itong mag-ama sa personal at joint account. So kung pupunahin po natin yan, wala hong kinalaman yan sa trabaho ng Vice President, no? At pati yung iba pa po nilang mga akusasyon, walang kinalaman doon sa trabaho ng Vice President. At meron pa silang inilagay na tumanggap daw ng suhol o ng pondo itong si VP Sara mula sa mga drug lords. So ito po mga pinaglalagay nila nito, puro kathang isip. Ito po ay kinuha doon sa mga script na ginamit sa pagdinig ng Quadcom at ng Good Governance and Accountability Committee ni Joel Chua. Ang isa pa, walang conviction or wala kahit anong kasong na-file against VP Sara. And even before no siya ay mayor pa ng Davao City. So nakakapagtaka kung paano nakarating si Leila de Lima sa ganung uri ng kaisipan na nung panahon na mayor si FPRRD hanggang sa naging mayor si Inday Sara, siya po ay nasa posisyon. Naging CHR commissioner siya ng mahabang panahon. Naging DOJ secretary siya sa panahon ni Pinoy sa loob ng 6 na taon. Naging senador din siya ng ilang taon. Bakit hindi siya nakapag-file ng kaso? At yan din yung tinanong ni Senator Jinggoy Estrada doon sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At hindi niya rin nasagot yan. Pagkatapos, yung kanyang kakulangan at kahibangan, siya ngayon niyang ginamit para makapag-file sila ng impeachment complaint. Kaya sa atin pong analysis, hindi po yan papasa. Maliban, no?
Maliban kung kakainin o magpapakatanga o magpapakabobo itong Kongreso, which is ginagawa naman na nila ngayon, no? Kaya nga tuloy-tuloy yung kanilang political persecution against BP Sara. Tuloy-tuloy yung mga script na siya nilang ginagamit para sa in aid of persecution. Tumatawid na rin sila doon sa separation of powers. So kung ito yung pagbabasihan po natin, kahit po basura yung nilalaman nung impeachment complaint na isinabmit ng grupo ni De Lima, malamang po ipasa nila. No? So kung yan po ang pagbabasihan, dahil alam natin ang impeachment is more on political rather than legal. No? So mananahin na naman sila ng mga ebidensya. Okay? Now, kanina lang, nagsubmit na uli ng second impeachment complaint ang Kamatayan Black. And the reason for that is yung mga puna ng mga abogado doon sa naunang impeachment masyado nga akong napakabasura. So to augment yung impeachment complaint na sinabmit ng grupo ni De Lima, gumawa din itong Kamatayan Black. Na sila naman ay nag-focus doon sa 125 million confidential fund and intelligent funds. Now again, ang obserbasyon natin dyan at opinion, una, again, we will go to the technicality of the law, although hindi po tayo abogado. Pero it is very, very clear na yung 125 million confidential fund and intelligence fund, yan po ay nakasampa na sa korte. So since nasa korte po yan, ang jurisdiction for investigation and judgment ay wala po sa impeachment court. Kasi papasok po dyan ng separation of powers na kung saan ang legislative ay hindi pwedeng mag-crossover sa judiciary. Dahil yan po ay pending case. At kaya hanggang ngayon nakabinbin po yan. Dahil malaki ang posibilidad na tatamaan si Bongbong Marcos doon sa kaso na yon. Dahil yung 125 million pesos ay nanggaling sa confidential fund ng Office of the President. At pagkatapos, itinransfer nila late December na. And by laws, no? Kinakailangan pong ma-liquidate o kinakailangang magastos ang pondo na yan bago dumating ang December 31. Therefore, kinailangan ngayon ng OBP na gastusin yung 125. Although sila ay nag-request, no? 6 months ago. So nag-request sila sa Office of the President 6 months ago. Pero ibinigay sa kanila late December na. So dito, lumalabas po talaga dito, intentional ito. It was really planned. Now, kaya na isampa po yan sa korte, ang tanong dyan, yung pagkakalipat ba ni Bongbong Marcos ng 125 million pesos sa Office of the Vice President at sa Department of Education
ay legal ba o illegal? Constitutional ba or unconstitutional? Yan po yung nire-resolve ng Supreme Court. So, hindi pwedeng galawin yung issue na yan. Because it was already in the jurisdiction of the Supreme Court, which is a separate branch of the government. So, paano magdi-decide ang mga senador sa isang impeachment cases or accusations na kung saan yung tema, nandoon na yung, may kaso na, nandoon na sa korte. So, hindi mag-over dibakod itong mga senador na ito. Kasi lalabas, uunahan nila ng desisyon ng Supreme Court. So, yan po yung dilema ng 125 million na hindi rin pinag-isipan itong Kamatayan Black. Dahil ang talagang pakay lang nila is guluhin. Guluhin ang ating gobyerno, gipitin si Inday Sara. Wala na po silang ibang objective. Sabi ko nga, pati yung sinasabi nilang anong tawag nito, yung I think 72 million na disallowance, isinama po nila yan dun sa complaint nila. Paano ngayon mangyayaring magkakaroon ng desisyon kung sakali man napapaboran ng Kongreso? Dahil alam natin na yan din ang objective ng Kongreso at alam natin na ang Kongreso, ang liderato ng Kongreso, ang siyang nasa likod lahat ng impeachment na ito, kasama ang Malacanang. Bagamat nagpapaka-Poncio Pilato na si Bongbong Marcos. Pero maliwanag sa atin lahat yan, mga kababayan. Paano nila ngayong gagalawin yung disallowance ng 72 million? Hindi pa tapos yung period na ibinigay ng COA sa OBP for compliance or for additional documentations na kinakailangan at may kinalaman diyan sa 72 million pesos na disallowance. Hanggang February pa po. At yan din yung ikinatwiran ni Atty. Zulaika Lopez na siya nilang ikinagalit dahil nagmukha silang tanga at hindi nila alam yung technicality of the law. And ang pangalawa, talagang nag-crossover sila doon sa power ng COA, which is isang independent body. Kagaya po ng ombudsman. Yan po, ang COA ay kaparehas ng ombudsman na may karapatang mag-imbestiga mula sa Pangulo hanggang sa barangay captain. Parehas ng ombudsman, the same thing. Kaya lang, natatakot. Natakot, tinakot itong mga empleyado ng COA. Kaya kahit hindi dapat na ilabas yung ibang mga dokumento, dahil ito po ay confidential nga, inilabas pa rin nila. Ngayon, kung ito yung ilalaman doon sa impeachment complaint ng Kamatayan Black, para sa atin po, hindi pa rin tatayo Sa isang matuwid na kaisipan at alinsunod sa batas, hindi po tatayo yung impeachment complaint na yan. And another thing, ito pa yung nilagpasan itong mga grupo na ito. Basta't madiin lang, masira lang si BP Inday Sara. Nakasaad po sa ating konstitusyon pagdating dyan sa impeachment. Isang beses lang dapat ma-impeach ang isang impeachable government official. Pero ito, sa isang banda, or on the other side, itong ginawa nila na to,
pag yan po nanaig ang katarungan at naging matino ang naging desisyon dyan, pagsisisihan po nila yan. Dahil isang beses lang dapat ma-impeach ang isang impeachable officer or government official. Therefore, magkakaroon po ng 1-year ban. So sila na mismo ang magbibigay ng immunity kay BP Inday Sara for impeachment for 2025. Therefore, they have to wait for 2026 to file again another impeachment case if they want to. So tandaan po natin mga kababayan, mga ka-DDS, wala pong na-file na kahit anong criminal cases against BP Inday Sara. Doon sa mga pinagsasabi doon sa article of impeachment nitong grupo ni De Lima na pagkahaba-haba, 24 articles, sinasabi nila doon yung mga bribery na wala naman silang ebidensya. Tumanggap ng pondo mula sa drug lords. Hindi naman nila nilagay kung sino yung drug lord. So, ito talagang, ano lang po ito, parang kumbaga kay Trillanes. Kinuha lang sa mga clippings ng dyaryo. Yung mga ikinakahol ni Trillanes, laban dito kay FPRRD, hindi galing sa kanya dahil wala naman siyang personal knowledge. Pinagugugupit niya lang sa dyaryo. Tapos, kumuha lang siya ng kopya ng mga affidavit. At yung affidavit pa na kinuha niya, yung mga affidavit ng witness na binayaran nila. Kung totoo talagang matibay ang ebidensya nila Trillanes at De Lima against FPRRD, bakit hindi nila kinasuhan? Yan din ang tanong kay De Lima, ba't di nyo kinasuhan si FPRRD? Kung may dalawang witness sila Cañas at saka si Matubato, kung ito'y talagang member nung sinasabi nilang DDS, therefore meron po itong personal knowledge. Sa isang witness, napakahalaga yung meron kang personal knowledge. Because dyan po manggagaling yung kredibilidad mo. Ang nakakapagtaka, bakit hindi nila ginamit itong si Las Cañas at si Matubato bilang witness para sa kaso ng extrajudicial killing? Ang katwiran ni De Lima, ayaw daw sumugal ng iba witnesses. Kahit naman ayaw sumugal ng iba, granting for the sake of argument. May dalawa ka na At yung dalawa na yon, kiniklaim nila, meron silang personal knowledge. So enough na yung dalawa na yan. Kung totoo nga yung kanilang aligasyon against FPRRD, they can convict FPRRD. But because they are just fabricating, like what they are doing right now, at yan ang kinasanayan nila, pati si terrorist antivirus. Diyan sila nasanay mag-fabricate ng mga false witnesses, mag-fabricate ng mga script testimonies or scripted testimonies. Kaya hindi sila makapagsampa. So the same thing with this impeachment case. Itong impeachment complaints na ito, kahit sandamukal pang ilagay nila dyan, kung wala naman silang mga solid evidences doon sa mga paratang na ibinabato nila kay Inday Sara, it will not prosper. Not unless the leadership, the Congress will let it go. Yun po yun. Kung ipupursu pa din yan ang liderato ng Kongreso, with the authority coming from the Malacanang, pwede naman nilang gawin. Kaya lang pagdating yan doon sa impeachment court, which is the Senate,
Diyan po magkakaroon ng kaguluhan. Dahil marami ngayon diyan mag-iisip, magmumukha ba kaming tanga o hindi? Magpapakatotoo ba kami o hindi? Magpapakabobo ba kami o hindi? Or, yan po yung una. I'm talking about the conscience. Now, the other side is, magkano? Kasi nangyari na po yan doon sa impeachment ni dating late Supreme Court Chief Justice Renato Corona, na kung saan binayaran ni Pinoy ng tig 50 million pesos ang ilang senador. Hindi lahat, kundi ang ilang senador. Kasama si Jinggoy Estrada dyan. At siya yung unang umamin. Binayaran sila ng 50 million just to vote for conviction of late Supreme Court Chief Justice Renato Corona. So again, aabangan po natin yan. No? So far, wala pa tayong ibang update. Pero ang sinasabi ko lang po sa inyo, binigyan lang natin yan ng obserbasyon, ng opinion, at counting analysis. No? If we are talking about the law, kahit hindi tayo abogado, no? Pero klaro yan when it comes to impeachment. Basura po yung mga ipinal nilang impeachment complaints. Yung article of impeachment, basura po lahat yan. So again, maraming salamat po. No? So hinihikayat ko puli kayong mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Thank you so much.